Naganap ito doon sa probinsya ng mother ko sa Visayas. Noon po kasi ay napakahirap ng buhay nila. Iilan lamang ang nagmamay-ari ng mga lupa, na ang karamihan sa kanila ay nakikisaka lang. Ang pangunahing pinagkukunan nila noon ng kanilang ikabubuhay ay tanging pagtatanim lamang, pagkat malayo sila sa dagat. Bulubundukin ang kanilang lugar, kaya madalas din ay nangangaso ang mga tao sa kanila. Nung mga panahong iyon kasi ay hindi pa naaabuso ang mga kabundukan sa kanilang lugar. Sagana pa ito sa iba't ibang uri ng mga hayop na naninirahan doon, at talagang luntian pa ang mga kagubatan. At isa sa mga aktibong nangangaso noon ay si Ulas. Minsan, nagkayayaan silang muli ng kanyang mga kaibigan, pagkat ayon sa isa niyang kumpare ay may namataan itong isang kawan ng mga baboy ramo nang minsang magawi siya sa gubat upang manguha ng mga halamang gamot. Bali 5 silang lahat na mga ngaso, at dalang kanilang mga kagamitan ay maaga nilang tinahak ang daan patungo sa gubat. Medyo malayo pa kasi ang kinaroroonan noon mula sa kanilang baryo, kaya malayo-layong lakaran pa ang kailangan nilang gawin bago nila marating yung mismong pook kung saan nakita ng kumpare ni Ulas yung mga baboy ramo. Ang mga bandang tanghali na ay nasa may paanan pa lang sila nung gubat, kaya nagpasya na lang silang kumain na muna ng tanghalian. Kanya-kanya silang labas ng kanilang mga baon at humanap ng magandang mapupwestuhan upang maayos na makakain. Habang kasalukuyan silang kumakain, ay nakarinig sila ng tinig ng mga tao, at napansin nilang papalapit ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa ay kanila nang nakita yung mga taong may kanya-kanyang dala. Ang iba sa kanila ay may bitbit na mga naglalakihang kawa at kaldero, habang yung iba naman ay may mga pasang panggatong, at hindi bababa sa 10 ang kanilang bilang. Bumati ang mga ito sa kanila, kung kaya gumanti naman sila ng pagbati, at niyaya pa nga nilang kumain ng mga ito, na agad namang tumanggi at sinabing sila ay mga busog pa at handaan din umano ang kanilang pupuntahan. Pansamantalang huminto ang mga ito at ipinaka ang kanilang mga dala. Nakipagkwentuhan pa ang mga ito sa kanila habang nagpapahinga. Nagtanong ang mga ito kung bakit sila naroon. Ano raw ang kanilang ginagawa sa pook na iyon. Kaya sinabi nila ang totoo nilang pakay. Sinabi nila Ulas na sila ay mga ngaso, nang sa ganon ay may maiuwi sa kanilang pamilya. Muling nagsalita yung isang lalaki at sinabing mas maraming baboy ramo doon sa kanilang lugar, at malamang yung nakita ng kanilang kumpare ay doon din ang tungo at napadaan lang. Pagpapatuloy pa ng lalaki sa kanilang pagkakaalam ay wala na gaanong mga hayop ang naninirahan sa gubat na iyon, pagkat nagsilikas na umano. Dahil may ilang mga puno na ang sapilitang pinutol ng mga tao doon at ginamit na tabla
para sa kanilang mga bahay. Kung kaya napugaw na umano ang mga hayop doon at nagsilipatan na papunta doon malapit sa kanila. Paanyaya pa ng lalaki sa kanila kung gusto daw nila kulas ay sumama na lang sa kanila at kanilang ituturo yung mismong lugar kung saan napakaraming mga hayop, lalo na ng mga baboy ramo at mga usa. At dahil sa magandang paanyaya na iyon ng lalaki at ng mga kasama nito, kung kaya nainganyo naman sila kulas na sumama. Pero nung una, dahil na rin sa iya, ay tumanggi pa muna sila. Pero kinumbinsi sila ng mga ito. Sabi pa nung lalaki, tamang-tama umano pagkat may kasiyahan pa silang idaraos nung mismong araw na iyon. Kung kaya daw, may dala silang mga kagamitan sa pagluluto. At halos lahat ng araw ng kanilang ihahanda ay mula doon sa pook na sinasabi niya kung saan matatagpuan ang napakaraming iba't ibang uri ng hayop. Matapos na makapagpahinga at makapag-usap ay umalis na sila. Pinangunahan sila kulas ng mga ito sa paglalakad at kanila lamang silang sinundan pagkat hindi nila kabisado yung daan na tinutukoy ng mga ito. Habang naglalakad sila ay napansin nilang napakasukal na ng kanilang mga pinapasok at halos lahat silang magkakaibigan ay noon lamang nakadaan doon. Kung kaya hindi nila maiwasang mapatingin sa kanilang paligid. At makaraan ang halos 3 oras na paglalakad ay saka pa lamang nila narating yung kanilang destinasyon at namangha sila kulas. Dahil mula sa masukal na kapaligirang kanilang dinaraanan, paglabas nila doon ay isang maganda at maaliwalas na pamayanan ang bumungad sa kanilang magkakaibigan na walang-wala talaga sa isipan nilang mayroon palang naninirahan sa pook na iyon. Maya-maya ay nakakita sila ng ilang mga taong nagmamadali na sumalubong at tinulungan yung kanilang mga kanayon sa kanilang mga dala. Nang makalapit pa sila ay nakita nila kulas na mayroon ngang magaganap na kasiyahan sa nasabing pamayanan dahil nakita nila kung gaano kaabala yung mga naninirahan doon. May mga nagkakatay, mayroon din namang mga nagtatadtad ng karne at may mga nagbabalat at naghihiwa ng mga rekados. Ano pat halos lahat silang naroon, mapabata man o matanda, ay okupadong talaga at hindi maganda o gaga. Pinapasok sila kulas sa isang kubo at sinabihan silang magpahinga na muna. Ipinakilala din sila sa mga matatandang naroon at sa mga haligi ng tahanan. Di nagtagal ay may dumating na isang pinggan ng mga inihaw na karne na umuusok-usok pa nga ang mga ito. Matapos iyon, tuba naman ang sunod na dinala sa kanila at inilapag sa mesa. Sinabihan sila ng lalaki na nauna na nilang nakausap na kanila na lamang libangin ang sarili habang nagpapahinga pagkat hindi nila sila maaasikaso dahil sa dami ng kanilang mga gagawin. Nagpasalamat naman sila kulas sa lalaki. Sinabi nito na wala silang dapat na alalahanin dahil sa mga bisita nila sila. At muling ipinaalaala ng lalaki
na bukas na lang nila sasamahan doon sa puot na sinasabi nito, kung saan mas magandang mangaso. At malapit lang naman daw ito mula doon sa kanila. Tulad nga ng sinabi ng lalaki, ay nilibang na lang muna nila Kulas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng inumin at pulutang inihain sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga oras at napansin nilang papalubog na ang araw. Pero sa halip nakakitaan nila ng pagod at panlalambot ang mga taga roon dahil sa walang tigil nilang paggawa, ay tila ba mas naging masigla pa ang mga ito, na tila ba sabik na sabik sa mga magaganap sa kinagabihan. At makaraan lang ang ilang saglit, ay unti-unti na ngang lumaganap ang dilim. At isa-isa na nilang sinindihan yung mga sulo na nakalagay sa mga kawayang nakatayo sa palibot ng maliit na pamayanan na iyon. Sinindihan din nila yung mga gaserang nakapatong sa mga mesa. At lubha nilang ikinagulat ang sunod na mga nangyari. Dahil tila nagtipon-tipon yung mga kalalakihan, kasama na yung mga nagkakatay at nagtatadtad ng karne. Kung kaya, kitang-kita nila Kulas yung mga bagong hasa na itak na kumikintab pa. At nakita din nila Kulas na papalapit na ang mga ito sa kanila. Kung kaya, napatayo silang bigla mula sa pagkakaupo. At nagulat talaga sila sa ikinilos ng mga ito. At tila isa iyong nagkatotoong pangungot. Dahil sa isang iglap, ay napalibutan na sila ng mga ito. At sa puntong iyon, ay wala na silang maaaring magawa pa. Napakabilis ng mga pangyayari. At hindi talaga nila inaasahan iyon. Agad silang pinalot ng matinding takot. Lalong-lalo na nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanila. Na nakita nila yung mga nakakatakot na muka ng mga ito. At sa puntong iyon, ay tila ba naging malinaw na sa kanila kung anong uri ng tao talaga ang mga ito. Na hindi sila mga karaniwang tao lamang, kundi sila ay mga aswang. At dahil sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi na nagawa pa nila Kulas ang lumaban. Tuluyan na talaga silang nawalan ng pag-asa at pinanawa na ng lakas ng loob, na sa isang iglap ay nagawa na nilang maigapo sila Kulas. Pinalood sila ng mga ito na nakahilera habang nakaharap sa naglalakihang mga kawa at kaldero sa labas. Naririnig ni Kulas yung mga impit na pag-iyak ng kanyang kumpare at mga kaibigan. Pagkat nalalaman nilang iyon na talaga ang kanilang katapusan, na kahit kailan ay hindi talaga sumagi sa kanilang isipan na mangyayari ang ganon sa kanila. At ito rin ang paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Kulas. Hindi niya matanggap na ganon lang ang kanilang sasapitin, na bakit sa ganong paraan pa kailangang magwakas ang kanilang mga buhay, kung kaya tahimik lamang siya. Maya-maya ay naramdaman ni Kulas na biglang lumapit yung lalaking nakikipag-usap sa kanya. Tinanong siya nito kung mayroon ba siyang gustong sabihin. Ngunit nanatili lamang si Kulas na hindi umimik. Muling nagsalita ang lalaki at tinanong siya nito kung bakit hindi siya nito nakitang umiyak man lang tulad ng kanyang mga kaibigan at kumpare. Bigla namang nangiti si Kulas pagkat may naalala siyang tagpo nung bata pa siya.
Naalala niya yung kanyang ina na minsan na ring itinanong iyon sa kanya. Bakit daw hindi siya umiiyak tulad ng kanyang kapatid? Gayong katakot-takot na palo na umano ang ibinigay sa kanya ng ina. Sinabi ni Kulas sa kanyang ina na wala namang kasi siyang kasalanan. Umiiyak lang daw siya minsan kapag pinapalo, kapag kasalanan niya talaga. Na hindi siya umiiyak dahil sa sakit ng palo, kundi nakakaramdam siya ng konsensya pagkat nakapagdudulot siya ng sama ng loob at hapis sa kanyang mga magulang, kung kaya siya naiiyak. At bigla lang naputol yung pagmumuni-muni na iyon ni Kulas nang marinig niyang muli ang tinig ng pinunong aswang. Tinanong siya nito kung bakit nangingiti at muling inulit ang kanyang tanong kay Kulas. Kaya sumagot si Kulas na bakit naman daw siya iiyak, gayong wala naman daw siyang ginawang mali. Lubos lang daw siyang nagtiwala sa tao, kung kaya naroon siya ng mga sandaling iyon sa ganong kalagayan. Madali daw siya magtiwala, kaya siya nasadlak sa ganong sitwasyon. At para sa kanya, hindi naman maituturing na mali ang magtiwala sa kapwa. Pansamantalang ipinaling ng aswang ang kanyang pansin sa kanyang mga kasama at inutusan niya ang mga itong dagdagan pa ng panggatong ang mga nakasalang upang mabilis na kumulo ang tubig. Matapos na tumalima yung kanyang mga inutusan, ay muling ipinaling ang pansin kay Kulas. Sinabi nitong gusto niya ang ugali ni Kulas. Mabilis namang sumagot si Kulas at sinabing gusto rin naman niya sana ang ugali ng kanyang kausap. Kaya lang ay nauwi umano sila sa hindi magandang pagkakataon. Muling nagsalita yung aswang at sinabing marami naman daw silang handa at itinuro pa ang bahagi kung saan naroon ang dalawang mahabang mesa. Na napatingin naman sila Kulas doon at nagulat sila pagkat dalawang katawan ng taong walang saplot ang naroon at nakahiga. Nagtaka talaga sila pagkat ang naroon kani-kanina lang ay dalawang malalaking baboy. Sabi nung kausap ni Kulas, dahil sa marami naman na silang handa, ay bibigyan niya ng pagkakataong mabuhay si Kulas at ang mga kasama nito. Pagkat nagustuhan niya ang kanyang pagkatao, iyon ay kung papayag si Kulas sa gusto nitong mangyari. At bigla itong sumenyas. May lumapit na isang kanayon at iniabot ang isang lalagyan. Isa iyong antigong kasangkapan na nababalutan ng itim na tela. Maya-maya pa ay inusala nito ang nasabing lalagyan at sakay binigay sa kanyang alalay na inutusang subuan sila Kulas ng laman noon. Hindi naman na nagdalawang isip pa si Kulas at kanyang kinain iyon. Halos hindi maipinta ang kanilang mga muka dahil sa sama ng lasa noon. Parang gusto niyang iluwa pagkat nakakasuka talaga. Ngunit tiniis niya pagkat iyon na lang ang tanging paraan upang mabigyan pa sila ng pagkakataon sa buhay. Bumulong sa kanya ang mga kasama. Pinayuhan naman niya sila na tiisin na lamang at kainin kung gusto pa nilang mabuhay. Kung kaya, kanila ding kinain iyon. Maya-maya ay inilahat ng tumatayong pinakapinuno ng kanilang nayon ang isa niyang kamay. At may iniabot na isang bao ng nyog ang isa sa mga kanayon nito. Muli itong umusal at pagkatapos
ay may inilabas ito mula sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, ay itinapat sa bibig ni Kulas ang bao at kumain siya doon. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura, ngunit kanya iyong kinaya. Makapal at napakalapot iyon na laway ng aswang. Di nagtagal, ay bigla na lang kumulo ang kanilang mga tiyan at nagkikisay sila sa lupa. Naramdaman nilang kinalaga na sila ng mga ito. At doon ay hindi na nila napigilan ang sariling mapahawak sa kanilang mga leeg, habang patuloy na naglulupasay sila sa lupa. Dahil nga sa ibinigay na tiwala nila Kulas sa grupo ng mga kalalakihang kanilang nakasalamuha sa daan, kung kaya sila nasadlak sa kapahamakan. Ngunit dahil na rin sa magandang pag-uugali ni Kulas at husay nito sa pakikipag-usap, kung kaya nagustuhan ng tumatayong pinuno sa pamayanan ang kanyang pagkatao at binigyan siya at kanyang mga kasama ng pagkakataong mabuhay. Yun nga lang, ang kapalit noon ay ang kanilang pagiging aswang, na nang mapakain sila ng binurong karne ng tao at laway ng pinunong aswang, ay mabilis na umepekto kaagad sa sistema ng kanilang katawan ang kamandag noon, at bumagsak silang lahat sa lupa na naglulupasay, na napapahawak sa kanilang mga leeg, pagkat para silang mga sinasakal at lubang nahihirapang huminga. Halos lumuwa ang kanilang mga mata dahil sa epektong dulot noon sa kanilang mga katawan. Naglabasan din ang kanilang mga ugat sa katawan, partikular na yung naglalaki ang mga ugat sa kanilang leeg. At nang humupa ang epekto noon, ay habol-habol ni Kulas ang kanyang hininga. Napatingala siya sa langit habang nakahiga pa rin sa lupa at sisingap-singap. Nang ibaling niya ang kanyang ulo sa isang panig, ay nakita niyang hindi na gumagalaw pa ang kanyang mga kasama at mga nakapikit. Kaya nag-alala si Kulas para sa kanila. At kahit nahihirapang magsalita, ay kanyang tinanong yung lalaki kung ano ang nangyari sa kanyang kumpare at mga kaibigan. Sumagot ang lalaki at sinabing sila ay nawalan lamang ng malay. Maya-maya ay biglang naramdaman ni Kulas na parang kumukulo ang kanyang sikmura. Nakaramdam siyang bigla ng matinding gutom at pagkauhaw. At parang alam na ng mga naroon kung ano ang mga mangyayari, kung kaya hinainan na siya ng mga ito ng pagkain sa may mesa. Ngunit nang naupo na siya sa gilid ng mesa para kumain, ay para namang nawalang bigla ang kanyang gana nang makita ang kanin at ulam na inihain sa kanya. Halos hindi niya iyong ginalaw o tinikman man lang. Napatingin si Kulas sa kanyang paligid at biglang nagkulay dugo ang kanyang paningin. Nanibago talaga siya sa kanyang mga nakikita. Di nagtagal ay mabilis na nabaling ang kanyang atensyon doon sa harapan nang kunin ng isang babae yung pagkain na naroon at pinalitan iyon ng sariwang karne. Nabigla na lang iyong nilantakan ni Kulas. Sarap na sarap siya
at animoy para siyang aagawan sa paraan ng kanyang pagkain na nakayuko at halos itago iyon sa harapan ng kanyang dibdib, na sa bawat niyang pagkagat ay tumitingin sa kanyang paligid at nakita niya yung mga lalaking hinihiwa at tinatadtad yung isa sa dalawang katawan na naroon sa may mahabang mesa. At hindi man lang nangilabot o nandiri si Kulas nang malaman na doon pala galing yung kanyang kinakain. Sa halip ay takam na takam ito at parang walang balak na tumigil. Isa-isa namang ipinasok ng mga lalaki yung kumpare at mga kaibigan ni Kulas doon sa isang kubo at hinayaan sila doong mamahinga. Matapos iyon ay nakita na ni Kulas na nagtipon-tipon ang mga aswang at nagsagawa ng isang seremonya at ritual. Makaraan ang 5 araw ay hindi na mapakali ang mga kaanak nila Kulas at ng kanyang mga kasama. Luba na sila nag-alala sa kanila, pagkat kadalasan ay pinakamatagal na ang 3 araw sa tuwing sila ay nagsasagawa ng pangangaso sa gubat. Kaya nagkaisa sila at nagpasya na hanapin na sila Kulas, na nung mga panahong iyon naman ay kasama na nung mga taga roon sa pamayanan ng angkan ng mga aswang sa pagsasagawa ng kanilang mga nakaugalian at ritual. At nang nasa maayos ng pangangatawan sila Kulas, ay pinayagan na nilang makauwi ang mga ito sa kanilang baryo. Binigyan nila sila ng mga baboy ramo na kanilang may uuwi sa kanilang mga mahal sa buhay, nang upang hindi magduda ang mga ito. Nang dumating sila Kulas sa kanilang baryo, ay tuwang-tuwa ang kanilang mga mag-anak, pagkat bigo silang lahat na makita ang mga ito. Kung kaya ganun na lamang ang kanilang kasiyahan nang masilayan nila silang muli. At may mga dala pa silang baboy ramo na nakapagpadagdag sa kanilang walang mapagsidlang kagalakan. Wala silang kamalay-malay na yung kanilang mga haligi ng tahanan ay ganap na palang mga aswang. At simula noon, tuwing gabi, ay nagtitipon-tipon sila Kulas na ang alam ng kanilang mga pamilya ay mga nag-iinuman lamang. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ay mayroon pa palang ginagawa ang mga ito maliban sa kanilang pag-iinuman. Magkakasama silang nagpupunta sa ibang baryo at doon ay nangangaswang. Dahil doon ay mabilis na kumalat ang mga balita ukol sa aswang na gumagala tuwing sasapit ang gabi. At ilang buntis na kaagad ang napabalitang nakunan na ang kanilang paniniwala ay kagagawan ng mga aswang. At dahil sa mga bagong yanggaw sila Kulas noong mga panahong iyon, kung kaya sila ay talagang agresibo. 2 lalaki na taga-kabilang baryo ang nagkwento ukol sa naranasan nilang pantutumog ng aswang. Mabuti na nga lang raw at nagawa pa nilang makatakas, pagkat may mga nalalaman din kung paano lalabanan ang aswang. Nang isa sa mga aswang na kanilang tinutukoy na tumambang sa kanila ay ang kumpare ni Kulas. At nagtamo ito ng malubang sugat
Kung kaya, kinailangan nitong bumalik doon sa pamayanan ng mga aswang upang humingi ng tulong kung papaano mapapagaling ang kanyang sugat. At ikinagulat nila Kulas ang sinabi sa kanila ng kanyang kumpare nang ito ay bumalik, na upang magkaroon daw sila ng kakayahang mapagaling ang sariling sugat, ay inuutusan silang pumatay ng 5 tao bawat isa sa kanila. Na kapag kanilang nagawa iyon, ay pagkakalooban sila ng kakayahang mapagaling ang sarili sa mga sakit at anumang uri ng pinsala sa kanilang mga katawan. Dahil doon ay napaisip ng malalim si Kulas, pagkat ng mga pagkakataon na iyon ay hindi na niya nagugustuhan pa ang maling ginagawa. Katunayan, sa ilang gabi niyang pag-alis ay pawang mga hayop na lang ang kanyang pinupuntirya, na bagaman aminado siyang mas masarap ang karne ng tao kumpara sa mga iyon, ay kanya na lamang pinagtsatsagaan. Mairaos lamang ang kanyang pagkahayok sa laman at upang maiwasan na rin na makapinsala pa ng tao, dahil luba na siyang nakokonsensya. Kaya kanyang sinabi sa mga kaibigan at kumpare ang kanyang saloobin tungkol sa bagay na iyon. Natuwa naman si Kulas at napanatag nang malamang gayon din pala ang nararamdaman ng kanyang mga kasama. Ayaw na rin pala nilang kumitil pa ng tao, at hindi sila sang-ayon dun sa sinasabing 5 buhay na hinihingi sa kanila bawat isa, kapalit ng pagtataglay ng kakayahan na mapaghilom ang mga sugat na maaari nilang matamo at mapagaling ang kanilang mga sarili kung dadapuan man sila ng sakit. Pero nang sumunod na araw ay nagulat na lang si Kulas at kanyang mga kaibigan nang pumutok ang balita ukol sa pagkakamatay ng buong mag-anak ng kanyang kumpare. Inubos niyang lahat ang kanyang buong pamilya at tumakas, at alam nila Kulas kung saan ito nagtungo. Malakas ang kanilang kutob na nagpunta ito at doon nagtago sa pamayanan ng mga aswang. At marahil ay kanya na rin kukunin ang gantimpalang ipagkakaloob sa kanya, bunga ng kanyang naging pagsunod sa ipinag-utos sa kanila ng pinunong aswang. Labis na nagalit si Kulas sa ginawang iyon ng kanyang kumpare. Inaanak pa naman niyang lahat ng anak nito, at talagang nagngingit-ngit siya sa galit dahil lumalabas na niloko siya nito, nang buong akala niya ay nagkaisa na silang hindi susundin ang pinapagawa sa kanila kapalit ng kakayahan ng pagpapagaling sa sarili. Pero kung matinding galit ang naramdaman niya para sa kanyang kumpare, ay matinding puot naman ang nararamdaman niya noong mga panahong iyon para sa pinuno ng pamayanan na iyon, na siya talagang dahilan ng lahat ng kaguluhang kinasasadlakan nila noon. Kaya pinag-isipan nila Kulas ang mga susunod nilang hakbang. Desidido na silang 4 na kanilang pagbabayarin ang kanyang kumpare sa karumal-dumal niyang ginawa sa sariling pamilya, at buo na rin ang kanilang pasya na kanilang wawasakin ang pamayanan ng mga aswang upang putulin na ang paghahasik ng lagim ng mga ito. Alam nila Kulas na hindi iyon magiging madali,
Ngunit pinalakas na lang nila ang loob ng bawat isa at nagsumpaan sila na kahit anong mangyari ay gagawin nila iyon na magkakasama at walang mangiiwan isa man sa kanila. Una na nilang pinlano kung paano nila masisilo ang kumpare ni Nicolas at inabot din sila ng ilang araw bago pa nila ito muling namataan na bumaba sa kanayunan. At iyon na ang pagkakataong kanilang pinakahihintay. Simula noon ay kanila nang sinubaybayan ang mga lakad nito. Binantayan nila itong mabuti at hindi na hinayaang mawala pa sa kanilang mga paningin. At nakita nilang mas naging talamak pa ito sa kanyang matinding pagkahumaling sa sariwang karne, na wala itong pinaapalampas na gabi at walang awang kumikitil ng tao, na marami na itong nalalamang paraan kung paano gawin iyon, na ang naging paborito nitong paraan ay yung pagbibigay ng sakit sa kanyang biktima at kanya iyong gagamitan ng pambulag upang palitan ang katawan, na habang ipinagluluksa ng kaanak yung pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay ay wala silang kamalay-malay na kinakain na at nilalantakan na ng kumpare ni Nicolas yung katawan ng kanilang kaanak, na ang iniiyakan nila ay puno na lamang pala ng saging. Iyan ang madalas na gamiting pamalit ng kumpare ni Nicolas. At nakita din nila itong masugatan minsan nang magkamali ito ng pinasok na bahay, na pag-aari pala iyon ng isang taong may mataas din na kaalaman ukol sa mga gayong bagay. Kung kaya, kahit gumamit pa ito ng kanyang kaalaman tulad ng pambulag, ay hindi iyon umepekto. At nasugatan nga siya nung lalaki. At nakita nila Nicolas na may kakayahan na nga itong mapagaling ang kanyang sarili, sapagkat sa isang iglap ay nagawa nitong mapaghilom ang kanyang tinamong sugat sa pamamagitan lamang ng paglaway niya dito. Dahil doon, nang makahanap na ng magandang pagkakataon si Nicolas, ay hindi na nila binigyan pa ito ng pagkakataong magamit ang mga angking kakayahan. Kanilang pinagluray-luray ng mainam ang katawan nito, na una na nilang inihiwalay ang kanyang ulo mula sa sariling katawan, nang upang sa ganon ay hindi na niyang magawa pang mabuhay ang sarili. Na matapos nga nilang mapagluray-luray ang katawan nito, ay kanilang ibinaon sa lupa na magkakaiwalay sa iba't ibang direksyon. Matapos iyon, pinalipas lang nila ang ilang araw at kanila namang isinunod ang pamayanan ng mga aswang. At dahil nalalaman nilang higit na mas mataas ang kakayahan namang ito, lalong-lalo na ng kanilang pinuno, kung kaya kanila talagang pinag-isipang mabuti ang gagawin. Maingat at palihim nilang binuhusan ng petrolyo ang mga bahay na naroon, habang ang dalawa pa sa kanila ay nilagyan na rin ng mga inipong panggatong ang palibot ng nayon. Mga ilang di pa lang ang layo mula sa mismong mga bahay. Kanilang sinindihan ang mga bahay at mabilis na tumakbo palayo. At nang makalabas na sila Nicolas, ay saka naman nila sinindihan yung palibot. Mabilis na naglagablab yung apoy, sa tulong na rin ng ilang galon na petrolyong ibinuhos nila doon sa mga tumpok ng kahoy na panggatong. At narinig nilang pumailan lang
yung mga palahaw at nakakakilabot nilang malakas na pag-iyak. Lalong-lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Habang yung mga kalalakihan naman ay parang mga liyong malakas na umatungal. Nang makita nila Kulas at masigurong hindi na sila makakaligtas mula sa nagngangalit na apoy na iyon, ay mabilis na nilang nilisan yung natutupok na pamayanang iyon. Sinubukan nilang magpagamot na magkakaibigan sa isang mahusay na manggagamot, ngunit hindi rin sila nito natulungan. Hanggang sa nagdesisyon silang wakasan na lang ang kanilang mga sarili ng sabay-sabay. Iyon na lang ang naisip nilang natatanging paraan upang masiguro nilang ligtas yung kanilang mga pamilya at kababaryo mula sa bangis ng kanilang pagiging aswang. Pagkat napag-alaman nilang darating at darating sa puntong magkahanap sila ng sariwang karne at dugo ng tao, at hindi nila mapipigilan ang kanilang mga sarili kapag dumating na yung pagkakataon na iyon. Kung kaya mas pinili nilang isakripisyo na lang ang kanilang mga sariling buhay. Labis na ipinagtaka ng kanilang mga mahal sa buhay at kaanak ang ginawa nilang pagpapatiwakal. Wala kasi silang pinagsabihan ukol sa kanilang mga naranasan. Ngunit may isang lalaking may sunog ang mga balat na galing sa bundok ang nagkwento tungkol sa totoong nangyari kanila Kulas.